So hello guys, good morning everyone and happy Sunday, and it's a sunny day. So look at my view. Yeah. So look at the view, it's a beautiful day. Yeah, that is my view today, and I just want to share something to you. So ayan. Hi. Yeah. Medyo pagod ako kasi nagbike ako. Nagbike ako coming here. So, ay, medyo nakakapagod yung pag-bike ko, but everything's okay. Medyo pasira na rin yung bike ko, my gosh. Ito lang yung nabaon ko. Hmm. Hmm. So, nisipan ko lang lumabas sa apartment ko kasi it's kind of boring na pag day off kasi ang ginagawa ko lang dito is either way maglaba, maghugas, magluto, or maglinis ng room ko or manood ng movie. It's a kind of routine. And hindi pa ako pwedeng mag-travel today kasi um, yung bakasyon ko is October. So, by October, pupunta na naman ako ng Switzerland. So, I think second week or third week of October, pupunta na naman ako doon. Gusto kong mag-vlog sa Switzerland, kaso hindi pa ako ganun ka-confident para mag-vlog, you know. So, may mga dumadaang mga tao. Parang Pilipino yun. Wait, tignan natin. Eh, hindi. Hindi siya. Akala ko Pilipina. I have something to share with you guys, you know. Medyo, medyo mainit na dito sa park na to, pero late na kasi akong lumabas. And, isipan ko lang biglaan lang na lumabas sa utak ko na magbike ako lumabas and going somewhere, and ito nga yung napili ko na place kasi ito lang naman yung pinakamalapit na medyo pwede kang maglatag ng picnic mat. So ito na, as you can see. So yung view ko is ano yan, forest yan. So ito na nga, may share ko sa inyo. Mhm. Wait lang. Nagutom ako kasi nga nakakapagod magbike. Ano? Hindi ko lang alam kung naririnig or kailangan ko bang ilapit sa bunganga ko? Inom lang muna ako ng tubig. So, ayun. So, without further ado, start the video. Ayun. So, ito na nga. Kaya na pa ako nagtitry na gumawa ng video, and gusto ko ulit bumalik sa passion ko sa pagbablog. And actually, one of my passion is vlogging talaga. And sa Pilipinas pa naman ako nag-vlog na ako sa Pilipinas noon, pero walang magandang ah, ginagamit ko noon, parang Nikon ating ginagamit ko, pero ang laki-laki kasi noon, alang bitin ko pa. So ayun, so since naka-afford naman ako ng something camera, so I can bring with me and anywhere kung saan ako pupunta. And bumili na ako ng something mic ko para at least mas magandang boses natin. Especially pag outside room tayo, medyo malakas yung environment. So at least ito, napifilter na yung voice. So something investment rin ng pagbablog. Pero anyway, so yun na nga. Uh, gusto ko lang share with you guys. Yes, nandito na ako sa Germany. And that's the one of the biggest
blessings na po na binigay ni Lord sa akin kasi one of my dream talaga is pumunta dito sa Germany. And it's a roller coaster experience talaga, and it's a uh, patience talaga yung pagpunta ko dito kasi may mga pinagdaanan kami mga exams, may mga stressful or painful experience din along the journey, or um, yung process ng pagpunta ko dito is, it's really really painful experience and stressful experience and something like that one. So, so of course, one of my plan talaga is i-share sa inyo, especially sa mga friends ko rin na nurses na pumunta dito sa Germany. And I promise to myself na pag maipasa ko yung exam is I have to share to everyone, especially sa mga nagpaplano na pupunta ng Germany, sa mga magte-take pa lang ng board exam, ng mga nurses. Germany is one of the best choice talaga. As a brief background na rin sa akin, actually nag-work ako sa Saudi for more than 3 years. But unfortunately, hindi man naging maganda yung employer ko because hindi pre-process yung license namin or yung tinatawag na Saudi Council sa Middle East nung nag-work ako sa Riyadh. I worked there for more than 3 years. And actually, 2 years, originally speaking, 2 years lang yung kontrata namin, um, pero sa gusto ko lang na ma-process yung, or while waiting na ma-process yung Saudi Council namin or yung license namin, nag-extend pa ako doon ng 3 years as their promise na ipaprocess nila yung paper namin, yung license. Pero nakapag-exam na ako sa Pilipinas before ako nag-Saudi noon. Pero unfortunately, my employer is a big liar. Hindi nila process or hindi nila tinapos yung Saudi Council namin. So, more than 3 years, I decided last year, parang 2019, before the year ends of 2019 na, nag-decide na ako talaga na mag-resign and mag for good sana sa Pilipinas. But, gusto ko pa mag-abroad eh. I mean, hindi naman, maraming hospital sa Pilipinas na pwedeng pag-applyan. But, gusto ko pa rin, hinahanap-hanap ng katawan kong abroad, ewan ko ba. Siguro, ito na talaga yung future ko. Going abroad, then magbakasyon sa Pilipinas, etc. So, may mga tao, so, medyo nahiya ako, sumamaya ulit. So, dumaan na yung mag-asawa. So, going back, no? So, to cut the story short, hindi ako pinalad sa Saudi Arabia because of my employer. Pero in terms of working environment, maganda yung work environment ko doon. Maganda yung mga workmates ko, mga colleagues ko doon. Maganda rin sa Saudi Arabia. Kaya hindi ko sinasabi na pangit sa Saudi Arabia, okay? So, maganda rin sa Saudi Arabia. Um, may mga circumstances lang talaga na depende sa employer na mapupuntahan mo and sa agency na mapupuntahan mo. So, ayan. So, fast forward, umuwi ako ng Pilipinas. So, parang may gumugulo sa utak ko pa rin na parang gusto ko talaga mag-Europe. So, aside from gusto kong mag-Europe, may nakatingin kasi. Sorry. Maraming kwan dito kasi maraming naglalakad-lakad. One of their pastime kasi pag weekends is maglakad-lakad dito sa Germany with their partners and so whatever. So ayan, so going back. So fast forward na, dream ko talaga makapunta ng Germany. It's a huge dream for me to come here in Germany. Aside from pangarap ko, one, pangarap ko mag-Europe. Two, yung pag-travel. Kasi dito kasi sa area namin, dito sa city namin, malapit ang Austria, malapit ang Switzerland,
medyo malapit din ang Italy, ganun. So, advantage yun sa part ko. So, isa rin sa mga advantage pag mag-Europe ka is yung travel. You can go, you can travel around Europe, you know. And then third is the reason why I pursue going here in Germany is nandito sa Switzerland yung mga kapatid ko and other um, of my relatives, you know. So, nandito rin sila. So, parang kumbaga parang um, hitting two birds with one stone yung ginawa ko. Kasi, after 10 years, nakita ko na rin yung mga sisters ko. So, it's really an achievement for me. I am fulfilled and right now, I could say I am satisfied. Filipino nurses here in Germany, sobrang ganda or it depends siguro sa mapupuntahan mong city. To give you a, you know, uh, a brief background din before ako pumunta rito. Yung first employer ko is nasa Leipzig, yung first employer ko. Pero, ang daming interview. Dalawa yung interview na binigay sa amin. Um, First interview is parang pagpapakilala ng sarili. And then, hello. And then, yung first is, naipasa ko yung first interview. And then, yung second interview, which is, yun yung hate ko dun sa employer namin. Kasi, ang daming interview, parang may pang third interview pa yata. So, sinasala talaga nila yan. So, ayun, hindi ako nakapasa ng second interview. Pero as I heard, hindi daw maganda sa Leipzig kasi parang hindi ko lang sure kung tama pero sinabi kasi parang it's a boring sorry ha pero it's a boring city daw sabi nila. Hindi ko lang alam kung totoo pero for me yung second employer ko which is here in Eversberg, no, malapit lang kami sa Munich which is our city here. Sobrang ganda dito kasi countryside yung napuntahan namin. And one of advantage ng countryside is parang nasa probinsya ka lang talaga ng Pilipinas. So, here now our third slide kasi masyadong mahaba na yung mga previous slide. So, ayun, fast forward na naman tayo. So, until natenga ako or natambay ako sa Pilipinas after kong mag-Saudi ng more than 2 years, you know. Pero, yeah, hindi na ako nag-apply sa Pilipinas noon kasi mas gusto ko munang mag-rest kasi yan yung kasagsagan ng pandemic noon, di ba? 2020, saktong nasa Pilipinas na ako that time. So, nagka-pandemic, so, ayun, wala akong magawa, nag-vlog-vlog ako kunwari. And then, habang nagbe-browse ako ng phone ko, nakita ko yung yung school na kung saan nag-aral ako. So, ayun na, doon na ako nag-start na magtanong-tanong, nag-inquire. So, ayun, nag-email ako. And then, sabi ng email, nung nag-respond na yung school namin, yung form, yeah, yung school namin, sabi, you are one of the lucky candidates na pinalad for scholarship, sabi nila. So, in short, wala kaming binayaran in terms of German language class. Wala kaming binayaran talaga. Parang 10 months yon na German class. Sagot ng employer. Kumbaga parang yung school kasi namin, may partner silang agency. Then yung agency naghanap ng employer, ng magiging employer namin na sila yung sasagot lahat-lahat in the future. So, ayun, ang coverage tapos may pinirmahan kaming kontrata na pag hindi namin maipasa yung language, of course, though hanggang di ko lang alam basta yung kontrata hindi ko na ma-explain sa inyo guys, pero ilalagay ko sa slide or dito sa slide ko na lang or sa link na lang down below yung school namin, and then sa kanila na lang kayo mag-inquire kung interesado kayong mag-apply going here in Germany, you know. So, actually maraming hiring talaga dito sa Germany. They need nurses talaga.
So, ayun. Wag ko na munang putulin yung aking kwento, no? So, ayun. Ang coverage ng German class is merong apat, which is A1, A2, B1, and B2. So, lahat yan may exam. So, per level may exam. Ang pinaka dapat mong ma-reach is B2. Kasi yun yung requirements ng mga ang tawag doon, ng mga nurses dito sa Germany na kailangan ipasa mo yung B2. Pero, may mga agency rin naman na ang dire-required lang, pero required ka pa rin mag-exam ha. May mga agency na nire-require lang is until B1 and then here in Germany, dito mo na iti-take daw yung B2. But, it's another burden kasi pag dito ka pa sa Germany, mag-take ng B2 because aside from mag-work ka, iisipin mo pa yung B2. So, mas maganda na lang, piliin na lang ninyo yung yung sure ball talaga na pagpunta mo dito, lahat tapos mo na B2, tapos mo na sa Pilipinas. Certificate na lang bitbitin mo dito. So, ayun pala. Then, after ko ma-receive yung email, tinanong ko kung ano yung mga requirements or sinabi yung mga requirements sa email, no? So, ayun, mga TOR, basta regarding sa credentials natin mga nurses, TOR, diploma, mga RLE records, ano ba, parang passport din yata, whatever. So, ayun, binigay ko lahat sa kanila, mga original copies. So, doubtful ako, baka kasi hindi legit ito, sabi ko. So, ayun, binigay ko, I put trust to that school, to my school, no, which is legit naman talaga. So, lahat ng documents namin original, binigay namin, nasa kanila. Until now, nasa kanila yung mga documents namin. Nasa employer pa lang naman yata namin. Pero kasi 2 years yung dapat naming tapusin kontrata bago ibigay yung mga original documents namin. Parang ganun. So, ayun. So, this video is only to motivate you guys na put trust sa processing, be patient sa proseso kung gusto man ninyo mag-apply, you know. And then, ayun, and then, ang bilis ng pangyayari kasi, ang bilis, sobrang bilis. After ng B1, ayun na, diretsyo na. So, ang B2 kasi, yan na yung parang mga, about, B1 pa lang, nag-start na yung about sa Krankenpflege or about nursing na. Yung mga medical terminologies na sa B1 na. And then B2, pinakamahirap na level ang B2. So, you have to concentrate, mag-focus ka, you know. Stressful siya, pero worth, worth it siya, worth the wait, worth trying siya. Kasi, pag nandito ka naman na sa Germany, parang, reminiscing na lang, reminiscing or tatawanan mo na lang yung stressful na experience mo along your German class journey. Parang ganun siya. So, nakikita ba yung mukha ko? Or masyadong madilim na? Ganun. So, fast forward. Ayun na, visa na, ganito ganyan. Saan pala kami nag-exam? Nag-exam kami sa Maynila eh. Parang sa Ortigas yata kami nag-exam that time as I remember. So, after a few weeks na, binigay na yung result ng B2 exam namin and I did it naman. Mahirap siya kasi about German talaga. German knowledge, German language, German terminologies, about German language talaga. So, kailangan mo siyang iraos kasi itetest lang naman nila talaga kung saan na yung level ng utak mo, kung pang B2 level na ba siya or pang A1. Yung sa akin kasi is hindi ko na ipapakita, no. B2, B2, then B1 yung nakuha ko. Parang sa writing ko B2, sa Huren yata or sa listening ko yata yung B1. Apat yun eh. B2, 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 and then B1 yata ako. And then, ang, ang qualified kasi dapat tatlo tama ba? Hindi ko na malala. Basta apat yun eh. Tatlo yung dapat mong i-B2, and then, isa yung B1. So, ayun.
Or pwede mo namang gawing lahat B2 para mas maganda. So, ayun na, visa. And then, ilagay ko na lang sa ano, sa comment, sa description down below yung agency namin, yung school, and then sila na yung mag-explain sa inyo kung ano yung mga requirements, etc. Ang pinaka-tips ko sa inyo guys, sa mga ano na, sa mga gusto nang mag-abroad, try Germany talaga. Mahirap siya sa umpisa, pero worth it naman siya for me, you know. Sorry kasi medyo nasisilaw na yung aking mukhang maganda. So, so ayan, sobrang ganda ng weather ngayon. So, yun lang naman. That's the content of my video. The reason why uh, I decided to come here in Germany. Secondly, yung processing ng pagpunta ko rito, kung ano yung mga pinagdaanan ko, mga requirements, yan lang naman yung may content ko for today's video, no? Pero, later on naman, gusto ko yung content rin is yung exam preparations naman, no? Medyo mahaba na yung video natin. And gusto ko nang i-share sa inyo later on yung preparation ko sa pag-exam ng A1 to B2 until maging fully recognized ako dito as a nurse kasi kakapasa ko lang nung July 27, the exact date ng exam ko. After ng exam mo kasi ibibigay na agad yung result. So, ayun, malalaman mo na agad yung result. So, ginawa ko lang yung best ko and thankful naman ako na ipasa ko yung Kenntnisprüfung or yung tinatawag nila na parang nursing licensure examination dito. Pero ang content lang kasi nung Kenntnisprüfung is more on oral exam, Mundliche or oral exam and then Praktische or the practical exam. So sa Mundliche Prüfung more on yun na about sa mga sakit, sa mga Krankheit or iba't ibang sakit na kailangan mong i-explain thoroughly or basta meron ka lang something na vocabulary in terms of Fachbegriffe ng mga medical terminologies, in terms of mga Krankheit or in terms of may mga diseases, yun. Parang 50 Krankheit yung binigay sa amin. Tapos, later on na yan, i-explain ko sa inyo yan guys. Okay, kasi medyo mahaba ng video natin and gusto ko na i-share sa inyo yung experience ko, the reason why I decided to come here, you know, instead of other country, you know. And then, um, yun, a brief sharing of my experiences in terms of the German languages. So, hopefully, may natutunan kayo. Kung wala, bahala na kayong mag-adjust. Anong problema ko pa yon? Charot lang. So, ayun guys, and nandito kasi ako sa labas and maganda mag-vlog. So, that's all for our today's video and hopefully may natutunan kayo sa mga interesado. Shout out sa mga best friend ko, Share May Bayan, Cristel Talit na nasa UAE and nasa Saudi Arabia, and to my aspiring fellow Filipino nurses na gustong mag-Germany. Sobrang ganda po and best decision ever ang magagawa ninyo pag mag-Germany kayo. That's based on my experience, maganda ang Germany. Sa iba naman, mas ginusto ang US. Sa iba naman, gusto mag-Middle East because they are satisfied. So, ang labanan lang talaga is, it's all about how satisfied you are sa work mo. Ano pa doon? Basta, it's all about contentment talaga pagdating sa pagiging nurses. So, that's all for our today's video and kailangan ko nang umuwi kasi ang init na and yung bike ko is I think sira na. Sana mairaos ko pa uwi ng apartment, you know. So, thank you so much for watching and see you next time sa mga videos ko kasi marami pa akong gustong i-share sa inyo. So, ang gusto kong i-content naman next time is all about yung preparation ko ng exams from my language class A1 to B2 until
until yung preparation ko sa Kenntnisprüfung or yung nursing licensure exam namin dito sa Germany. So that's all for today's video. Bye bye and schönes Wochenende!